So hello sa mga idol, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong isang mid-range smartphone ngayon ni Honor, ang Honor X7e. Maganda kaya to? Tara, check natin. So ayan, ito si Honor X7e mga idol, and itong smartphone na to is merong hefty price tag, around nasa around almost 15,000 pesos itong smartphone na to. Pero yung specifications kasi nito, lalo na yung processor niya, it's a 4G processor. And for that kind of price tag, I know medyo hindi perfect fit yung processor nito or even yung kanyang connectivity. Diga mo naman G81 Ultra sa presyong 15,000, almost 15,000 pesos. So duper overpriced itong X7e, legit. Even for its sale price, ang sale price nito is around 10 to 11,000 pesos. So check pa rin natin to sa gaming dahil since mataas naman ang kanyang RAM. And syempre, ito pa rin ang pinaka-main natitigyan nyo dyan, G81 Ultra. Ayan pa lang, pang budget smartphone na yan. Usually around 5,000 pesos lang yan. So check natin to. Sa gaming, meron tayo ML, Honor of Kings, Genshin Impact at COD. So first na lalaroin natin is Mobile Legends. So ito ang ating settings, check natin. Ayan. So map quality ultra. Ayan, map quality ultra, resolution HD. Nako ng outline at shadow. It's my mommy and daddy. So pagdating sa Mobile Legends, in fairness, okay naman yung performance talaga dyan ni Honor X7e. Maganda naman, smooth naman siya sa mataas sa setting. So next is Honor of Kings. So set natin yung settings niya. So walang pasok sila ring. FPS high, resolution natin nasa all. Jungle. Get out of there! Towers will target you if you attack an enemy hero while within their range. Your team has destroyed a turret. So, pagdating sa Honor of Kings, in fairness din naman sa performance dyan ni Honor X7e, maganda naman. Smooth naman siya sa mataas sa settings. Next is COD. Ito, settings natin, both Battle Royale and multiplayer. So, graphics medium, frame rate natin nasa max.
So pagdating sa COD Battle Royale mga idol, in fairness naman dito, sa Honor X7E, playable na playable siya mga idol. May konting frame drop lang, lalo na pag nag-aim tayo sa kalaban, pero manageable siya mga ka-J-Vlog at okay naman yung performance sa movement and all, pero yung nga pinakamataas lang na graphics na available niya is medium lang, since medyo mababa lang talaga yung processor nito is a MediaTek Helio G81 Ultra. Pero again, ayan, as you can see, okay naman yung performance niya dito sa Honor X7E. Enemy down. Taking the lead. Enemy contact. Tango down. Reloading. Tango down. So pagdating sa COD multiplayer, okay naman ang performance dyan ni Honor X7E. Maganda. Yung movement. Wala naman tayo na-experience sa mga malalang frame drop. Siyempre mas lighter yung load neto compare sa Battle Royale. Kaya mas maganda yung kanyang performance dito sa Honor X7E. So parigwado medyo nyo rin maglaro ng COD dito sa smartphone natin. So next is Genshin Impact. So ngayon set na natin yung settings niya sa pinakamataas. So, let's try. I know medyo mahihirapan to kasi it's G81 lang. Pero tingnan natin. So, yan. Medyo hindi na siya naging pixelated. Gumanda na yung graphics. At, slow movement. Naka-off na motion blur nito, partida. Movement pa lang. As you can see, hindi na siya smooth. Ganyan na may experience yung kumbaga, low performance ng G81 when it comes sa mga heavy games. Ayan, grabe. Hindi smooth mga idol. Mahirapan kayo maglaro dito pagdating sa high settings. Ngayon, babaan na lang natin. Pinakamababa, yung realistic na lang na kaya niyang performance. Ayan. Graphics lowest, 30 FPS. And naka-off ang motion blur. As you can see, medyo gumaan yung load. Mas okay yung rotation. Mas okay yung movement. Pero may mga frame drops pa rin. Pero mafe-feel mo agad yung pagkagaan niya compare kanina nung nasa high setting siya. So let's try makipaglaban. With the wind. Ayan, so you can see playable naman mga idol. Let's spark things up a little. This spot will be frozen in time. Ayan. So talagang mas recommended dito na settings pag maglalaro kayo. Lowest para mas ma-enjoy nyo siya, kumbaga. Ayan. Mas okay yung performance sa pag nasa mababang settings. As a dutiful maid would. So yun mga idol, as you can see, playable naman po ang Genshin Impact dito sa Honor X7E. Pinakamataas sa settings, hindi niya kaya, nahihirapan siya. Kaya i-suggest kung maglalaro kayo dito, lowest settings lang. Pwede na makakalaro naman kayo. Hindi siya smooth, pero playable naman kahit pa pa. Idol ang ating game test dito sa Honor X7E. So, yun nga, again, for its price, medyo nakaka-disappoint talaga yung MediaTek Helio G81 Ultra. It's super duper overpriced kasi sa ganyang presyo, makakuha na kayo ng mga mas better 5G processor, mas better 4G processor like Helio G200, MediaTek Dimensity 73, 7000 plus, 7000 plus, Snapdragon 6 Gen 6 or 6 Gen 6 Qualcomm Snapdragon Gen 7, mga ganyan, diba? So again, maraming mas better ang processor sa presyo na 15,000 pesos. Kaya again, yung kanyang processor is for budget smartphone. Kaya medyo marami nagiging skeptical in buying the Honor X7E. Performance-wise, actual usage, okay naman po ang performance ng G81 Ultra. Hindi naman po kayo, kumbaga, sasakit ang ulo when it comes to opening of application, surfing the net, hindi naman siya nag-stutter, hindi naman siya delay ng opening of apps.
kumbaga hindi naman siya mabagal literal and as you can see, nakalaro naman tayo kahit papano. Pero uulitin ko, hindi ko siya marirecommend sa mga solid gamers. Marami pong mas better na mid-range smartphone dito sa ganitong presyo kung main focus nyo is gaming. So, yun nga, kung gusto nyo siya makuha ng mas mura, 10,000 pesos, pwede siya makuha dito sa atin sa online. Tap mo yung video, may shopping button dito. Mura nyo lang makuha itong Honor X7e. Again, yung 6GB of RAM neto, bibihira lang natin makita sa presyo ngayon na 10,000 pesos. Usually 4GB lang ino-offer nila. At kung, in fairness for the speakers, napakalakas mga idol. Yun yung isang napansin ko dito sa Honor X7e. Meron pa siyang volume booster, hindi siya basag, hindi masakit sa tenga yung kanyang loudness, kaya perfect 10 yung speaker niya for me. And syempre, very comfortable naman tayo maglaro dito sa smartphone na to dahil sa kanyang screen size at yung kanyang brightness level, all good zone mga idol. Yan yung isang nakakabuhos sa quality ng display na ito, smartphone na to, even though HD plus 720p resolution lang siya. Kung i-rate ko gaming performance nito as a mid-range device na merong presyo na 10 to 14,000 pesos, ang score ko dito, to be honest, isa sa 7 lang. Kaya kung interested kayo dito sa Honor X7e, tap mo yung video, may shopping button dito, mura at bagsak presyo lang makukuha itong smartphone na to. So again, itong smartphone na to is hindi siya pwede for solid gamers, pwede siya for casual gamers.